Hello! Magandang araw po sa ating lahat. At kumusta po kayo dyan? Yung mga tropa nating mga OFW. Siyempre, kahit saang mga lupalob kayo ng sanlibutan. Hello po sa inyo. Magandang araw. Naway patuloy pa kayong pagpalain ng awang lumikha na anoan pa. Kumbaga, kumita pa kayo ng limpak-limpak na salapi para ipadala po sa inyong mga kamag-anak nang lalo pa o silang yumaman dito. Lalo pa kayong yumaman. Magandang araw po sa inyo lahat. At makapag-contribute na naman kayo ng milyong-milyong piso sa Republika ng Pilipinas. Kasi alam nyo naman, dumadami na naman ang mga kulimbator. Yung iba, nagbabalik na naman sila. Yung iba, ay nandiyan pa sila. At patuloy lang kayong kumayod po para po sa inyong pamilya at para po sa Republika ng Pilipinas. Okay, at panindigan nyo na po ang inyong ang inyong bansag po sa inyo na makabagong bayani ng Republika ng Pilipinas, mga buhay na bayani, mga OFW or OFW, Overseas Filipino Worker. Hello po sa inyo, magandang araw. Welcome po sa ating talakayang bakbakan sa politika. Eto po, nakikita nyo na naman sa aking katabi, si Malo Tequila at si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po mga kababayan, ang sabi ho ni Professor Malo Tequila, hindi ho ito yung tequila ba o tequila, literal na tequila. Yung iniinom na pag ininom mo ang sangsang, kailangan mo pa ng kalamansi at saka asin. So yon, sabi niya sa isang kanyang interview mula sa SMNI na sinara ng gobyerno. Hindi man na ng gobyerno o sinara po ng batas. Bakit sila po ay lumalabag sa batas. Kaya po sila ay sinara. Ito po ang sinabi ni Malo Tequila. Nakausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko bakit ka sir tumakbo. Ang sabi niya sa akin. Ito ang sinabi niya. Nababasa nyo na, pero sinabi niya to. Sinabi niya. Hindi naman ako sinungaling si Malo Tequila. Nasasabihin niya po ito. Diba? Pero kinagat ho ito ng mga iba-ibang vloggers. Kabilang na ho ang inyong lingkod. Tingnan nyo. Alam mo, sinabi niya, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko rin sila. Mga kababayan, mga minamahal nating kababayan dyan, mga talpolanong kababayan, yung mga ihudiputo na mga botante, kagaya ho ng boboto sa taong ito, kinulo lang ho ang buhay niya. Ang kanyang ministeryo, tumakbo na po siyang senador. So what do you expect, mga boss? What do you expect? So ang kanyang mga ipa-file, ang kanyang mga aamyendahang mga batas, yung batas lang po na nanggulo sa kanyang buhay. Okay? Just to give you the benefit of the doubt, si Pastor Kibuloy po ay hindi pa ho nakukonvict. Kasalukuyan hong nililitis ang kanyang mga kaso.
Kaya pwede pa po siyang tumakbo bilang isang mambabatas po ng Republika ng Pilipinas. Ay nako. Kaya po, pwede pa po siyang tumakbo sa kadahilan ng hindi pa po siya convicted. Siya ho ay isa pa lamang hong akusado. Until proven guilty. Kaya naman, tumatakbo po siya para magkaroon siya ng budget. Siguro. Tingnan nyo. So, anong ini-expect nyo pong ipapile niya kung mga batas? Sige nga, ipis, lamok po, tangina. Ang batas po na ikanyang ipa-file ay mawawala na po ng manyakol. Ganun mo siguro. Diba? Ano pa ba? Human trafficking. Siguro pabababaan niya yung kaso ng human trafficking. Yung human trafficking, pwede magpiyansa. Di ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Matindi yung mga kaso ni Pastor. Kaya ko siya tumakbo para amyendahan po yung mga kaso. Siguro, di ba? So, granting na mananalo po siya bilang isang senador. Diba? Paano yan? Ang kanyang kanang kamay, di ba? Si Torion. So, si Torion ho ang magdadala sa Senado ang gagawa ng mga gusto niyang batas. Kasi hindi naman ho siya makakagawa eh. Pipirma lang ho siguro siya, di ba? Gagawin ho ni Torion, di ba? Bla, bla, bla. Batas, ganyan kakapal, di ba? Dadalhin ngayon yan sa Secretary General ng Senado, di ba? Pag-uusapan yan. Kita-tackle yan. Ano yan eh? Kung hindi ka malakas-lakas sa Senate President, hindi pag-uusapan yan. Iuhuli yan. Di ba? Hindi ipa-priority yan. Di ba? Paano ngayon yan? O, nandun lang. Inuupuan lang ng Secretary General. Inuupuan lang ng Senate President. So, ano ang kahinat na ng boto ninyo para sa kanya, di ba? Oh, kung hindi siya kasali sa majority ng Senado, wala. Kung maging minority, lang siya, member lang ng minority, wala. Hindi mapapansin yung mga ipa-file yung mga batas. Ang kanyang mga re-revise yung mga batas. Useless. Pagpapasahod lang po tayo ng isang nakakulong na senador. Diba? Ang kanyang tatrabahuin, ang kanyang paglaya lang. Mga kaibigan. So, what do you expect? Diba? Sayang ang 300,000 ho na ipapasahod po natin sa kanila. Kaya, sa mga didilis, maawa naman kayo sa bayan. Huwag naman kayong puro gastos lang. Diba? Milyon-milyon na nga ang ginastos nyo eh. 125 million, 111 days. So, fuck that. Diba? Sana naman, wag na hong anuin at maawa ho kayo sa bayan. Maawa kayo. Maawa kayo sa bansang Republika ng Pilipinas. At naghihirap na po tayo. Sabi nga ni Robin, kulilat na tayo dahil marami tayong utang. Hindi niya alam, yung tatay niya umutang. 15 trillion ang iniwang utang ho ng kanyang amang si Digong. Di ba? O ang kanyang mentor na si Digong. Di ba? Ang kaapu-apuhan po ninyo mga kababayan ay mayroong utang. Yung hong ipuputok pa ninyo sa buho, meron na hong utang yun. Yung bubuyin nyo pa lang ho, yung binuho nyo noong February 2014. Meron na hong utang yun.
Sana po sinabi nyo sa kanya, anak, mabuhay ka para magbayad ho ng utang. Diba? Kaya, yung mga sinusuportahan ho ninyong mga kandidato, mga kababayan, tignan ho ninyo kung paano sila magtatrabaho, kung mananalo man sila. Garanting na manalo sila, anong gagawin nila, 'di ba? 'Di ba? Anong batas ang gagawin nila na ini-expect ninyong makakapagtrabaho ba sila ng tama? O manggugulo lang sila ng tama? 'Di ba? O mananakantado lang sila ng may tama? Gago! Ace.